Network Entertainment. Yung doodling kasi, most of the time, gagawin natin siya solo. So, para rin to scale rin yung idea ng doodling, bakit hindi natin gawin siyang collaborative? So, doon nagsimula yung We Will Doodle as an exhibit. Oh. Okay. Hindi niya na-realize, nagsimula yan dahil nakikita niya yung tatay niya nagdo-drawing ng Anjanette Abayari doon sa tissue. Oo. Nagdo-doodle siya. So Di ba? so talagang si Totoo. Anjanette Oo. Agbayari talagang Ayun. inspiration dito. Kaya kailangan magpasalamat kayo kay Anjanette. Maraming salamat, Miss Anjanette. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. I'm with my co-host, Zar De Los Reyes. Oh, Zar, pang-apat na episode na natin to. ang bilis dahil no. Live tayo, hindi lang sa studio ng TPN, yung mga nasa labas na workshoppers ng Unplanned, the Underpaid Podcast, journaling workshop, nanonood rin, pati sa Facebook Live ng Underpaid na Facebook page. Meron pa dito, nasa loob. Oh, meron dito Ayun, hi naman live kayo. audience tayo. Mag-cheer naman kayo. Woohoo! Ayan. Oh. Ayan sila, nanonood ngayon. Dahil napag-usapan na natin, manifesting kanina with Marky Mendoza. We had Nico Lim who talked about his business and yung how he motivates his employees, pati yung Funko Pop na transactions niya. Pinag-usapan. We had Mirza Season, Yes. one of our speakers sa Unplanned na pinag-usapan yung anong gagawin sa start of the year pagka ikaw ay employee or boss. Ngayon naman, we guested an artist na alam kong magaling ito. He's the one of the founders of We Will Doodle. Kilalang visual artist, mural, kahit anong designer, Big art director, time. lahat na. Nakikita niyo yung mga artworks niya kung saan-saan. He had collaborations with big brands tulad ng Well, Google, Facebook. Facebook, o di ba? Samsung meron pa. Diba? Huawei. Diba? mga Yan. O. Pakilala na po natin si Nels Yumol. Yun. Yan. Hi, Nels. Hello. Pakilapit na lang ang bibig sa mic para marinig ka, hindi lang ng taong bayan, Ayan. pati ng mga immortal. Okay na ba to? Oo. Ayan. Shy kasi si Nels kasi Oo. artist. Nels. Given na yun. Diba? Magpakilala ka naman sa mga listeners natin. Saan ka ba nag-graduate? Okay. Ako po si Nels Yumul. Well, artist, creative director, most of the time. Creative director, illustrator. Yan. Graduate ka agad. Well, graduate ako, hindi ako nag-aaral ng arts. Oo nga. Hindi ako nag-aaral ng Seryoso? arts. Hindi? Comsci ako. Oo. Saan? Ama. Way talaga? back. Oo. Malayo, di ba? So, eto, career transition. Ano ba yung first job mo dati? Hindi, actually, nung college, medyo ina-explore ko na yung arts nung college pa lang ako. Oo. Kasi yung idea ko parang, yung dad ko kasi architect. So, sa bahay namin, nakikita mo na yung art. Nandiyan na yan eh. Na-influence ka na? Oo, parang, although hindi siya yung parang sobrang vocal about, mag-arts ka. Hindi niya kami inuudyok na maging artist. Kumbaga kung ano yung gusto nyong gawin. Oo, bala in-encourage kayo siya kung ano yung Pero siya, makita mo siya na parang, kasi, before kasi, he used to own a restaurant. Oo. Pero dun sa restaurant niya, nandun siya lagi nakaupo dun sa cash register. Oo. Pero magdodrawing siya siya palagi sa mga... Sketch. nag-sketch siya sa mga tissue. Minsan na-drawing, sobrang naalala ko, parang tinago ko pa yun. Nag-drawing siya ng Anjanette Abayari na Darna. Oh, bakit naman si Anjanette Parang Abayari? ang Doon naalala ko na. 1990s to Oo, tagal na nun tagal na nun. Bakit naman sa tissue niya, Hindi ko alam. Alam mo, habang nasa tissue, baka tingnan niyo ang dami niya gusto kasing- Darna eh. Oo. Ang dami kasing ang dami niyang mga drawings na nasa tissue lang. Yun kasi yung, kumbaga, yun yung abot niya kaagad. Diba kasi pag restaurant, merong mga tissue. Oo. Diba? Ang So, parang tibay yun ng tissue kaagad. Ganda ng Siguro tissue light nyo siya mag-drawing. Yung mga ano yan, Oo. 3-ply, mga ganun. Oo, kasi Baka mga Kapal na at saka tissue maganda paper. yung Talaga yung yung tissue. ballpen. Kasi 'di ba, Hindi, nakakaya. yung mga artists nagdo-drawing gamit ballpen lang. Yung tatay ko, magaling siya mag-drawing ng ballpen. Ballpoint na portrait yung ginagawa niya. Although parang, iba-iba, syempre yung artist naman, pwede ka magbago ng medium. Yeah. Basta alam mo yung konsepto nung, kailangan mo yung drawing, di ba? Yeah. Basta may version ka nung, paano ka ba mag-line art, paano ka ba maggawa ng dark na shaded na areas. It's a matter of, Kasi nung nag-comsci ako, ito yung analogy ko kasi nung comsci pati art
pag nag-comsci ka, you learn different programming languages. Oo. At the same time, if kung artist ka naman, you learn yung paano i-translate yung isang, kung sa comsci, syntax din, command. Yeah. Paano mo gagawin yung line art? Or paano mo gagawin yung shading? So parang syntax yung medium eh. So nagbabago lang siya in such a way na paano siya sa syntax, paano mo i-display, let's say, sobrang simpleng hello, di ba? Dun sa screen. So nagbabago lang siya ng command, di ba? Yeah. So ngayon, once na master mo yung idea na it's a matter of just changing yung mindset mo pagdating sa medium, changing yung syntax mo kung comsci ka. So lahat siya pagkadugtong, may similarity siya sa akin nung ano ko eh. Successful ka sa pagdating sa arts. 'Di ba? Alam naman natin 'yun eh dahil tinayo niya yung We Will Doodle. Bakit mo naisipan, "Uy, magtayo kaya ako ng grupo na ganito?" Okay. Yung We Will Doodle, sobrang ano lang siya. Dati kasi parang idea namin, I used to work kasi with GMA. 6 years ako sa GMA. Doon sa GMA, siguro parang mga almost 2 years before umalis ako sa GMA, naisip na namin na parang kailangan namin ng sort of break from doon sa work. Yeah. Nung time na yon, laging solo exhibit yung gagawin ko. Parang dati nauso yung mga nasa Cubao X na ano, di ba? Yeah. Tapos merong mga galleries na nagbukas. Yung sa friend natin, kanila Happy. May gallery rin sila. Yung Fart. Yung We Will Doodle, nag-start sa sa Fart Gallery yun actually. Kasi yun yung malapit sa GMA. Yeah. Tapos nung time na yun, may exhibit ako. Gusto ko magsarado ng exhibit ko na solo na kabaliktaran. So yung exhibit ko, gumagawa ako ng medyo dark, digital. Kasi paborito ko dati yung mga Neil Gaiman. Kung alam niyo yun, Neil Gaiman, Sandman. Kilala ko yun. Sandman. Paborito ko yung mga covers nun eh. So gusto ko yung ganun yung artwork na ginagawa ko nung time na yun. Si Dave Neil McKean. Gaiman ba LGBT? Hindi ata. Kasi Gaiman eh. Ay, nako. Hey. Okay. So yun nga, parang yung naging social experiment siya within sa office namin. Nagdala ako ng mga cartolina. May isang cubicle na walang gumagamit. Naglagay ako ng mga pens. Yung mga tao, dahil nandun nga sa creatives yung area na yun, pupunta sila doon, mag-drawing sila. So dagdagan nila. Tapos habang sa yung isang malaking cartolina ay nag-uusap na yung mga characters. So nag-interact na sila. May balloon, may isa papatong dun sa ulo ng isang character, ganyan. So parang naisip ko, parang scale kaya natin to. So yung exhibit ko na may kulay, tapos medyo may mga themes na medyo dark at realistic, binaliktad ko siya dun sa walang rules na doodling. Tapos yung doodling kasi, most of the time, gagawin natin siya solo. So para rin, to scale rin yung idea ng doodling, bakit hindi natin gawin siyang collaborative? So, doon nagsimula yung We Will Doodle as an exhibit. Okay. Hindi niya na-realize, nagsimula yan dahil nakikita niya yung tatay niya nagdo-drawing ng Anjanette Abayari doon sa tissue. Nagdo-doodle siya. So, diba? So, talagang si Anjanette Abayari talagang Ayun. inspiration dito. Kaya kailangan magpasalamat kayo kay Anjanette. Maraming salamat, Miss Anjanette. Kung nanonood ka ba naman, kung nasan ka man ngayon. Nasa US na yata. Salamat sa iyo, Anjanette Abayari, at nagkaroon ng We Will Doodle. Wow. Lalim pala ng Diba? pinanggalingan. Yun yung pinanggugutan. Yun eh. At kaya ka siguro matangkad Neil dahil kay Anjanette. Hindi ka matangkad. Yun talaga yung history niya. Tapos, eventually parang, like creating a brand, dinevelop mo yung mga, ano ba yung mga rules ng We Will Doodle? So, group work siya, kailangan, parang ganyan. Pag may mga event kami, group siya ginagawa. Tapos, nung una, walang kulay. Pens lang ginagamit namin. Markers. Markers diba? talaga. Tsaka yung idea niya kasi dapat accessible siya to everyone. Yeah. Wala kang rules. Tapos, kung ano man yung ako kasi yung isa sa mga rules ko rin to finding the right medium for you, yung accessibility. Na parang pwede ko ba siyang bilhin sa National Bookstore lang? Or pwede ba akong pumunta sa tindahan at bumili lang doon ng mga highlighter tapos makapag-work ba ako ng artwork ko ganun. Tsaka napaka-approachable ng We Will Doodle kasi back then, nagtayo kami ng parang small gallery. Naalala mo pa ba to? Sa Corinthians. Kailan to? Verdana tama. Art Gallery. Oo. I invited Nels Yumol, kasama pa si... Hindi ko matanda na ikaw yung kasama. Kinausap ko kayo noon, kasama sila Joanne. Tama. Diba? Sa Corinthians Doon mo yun. ba sila nakilala? Parang dun yata eh. Pero si Joanne yata yung Di ka ba kinausap nag-ink? ko.
Ha? Di ka ba nag-ink? Nag-ink ako pero hindi kita nakikita ron. Oh. Member ako ng ilustrador ng mga Ink kabataan. rin ka ako. rin. Oo. Okay. And then, we had this parang online gallery, tapos maliit na exhibit. In-invite namin sila sa opening. Nag-doodle sila. Umuo naman kami. Like, Oo. mga utoto, pero Oo. game Ang palagi. naghanda kami ng canvas, tapos yung markers. Oo. Natatandaan ko to kasi nagdoodle kami na naka-long sleeves pa kami. Oo, opening ng gallery yun eh. Oo, sabi ko, parang social yung Corinthian pa yun. Oo, diba? Chong, lahat tayo dapat mag-long sleeves tayo. So Oo. talaga naka-long sleeves kami. Kailan yan? nag-drawing. Kailan yan? 2009. Nire-reveal mo masyado Uy, yung mga ang tagal, luma no? nating Oo, yan. Doon ko nakilala si Nels. So, Tapos ibang-iba talaga itsura nyo. mga payat pa kami, ganun. Payat ka pa. Tapos nandun pa Payat si pa rin Joel naman. Chua. Oo, Diba? tama. Sobrang tagal na nun ah. Sinama pa Grabe. ata niya nanay niya. Tama, Diba? tama na. Asa na si Joel? No? Grabe. O, diba? Oo. Sobrang nagre-reminisce kayo. Prop ng CSB si Joel. Galing ah. O, alam mo ba? O, yun. O, diba? Eto, yung tanong ng mga listeners. Being an artist like you na full-time ka rito eh. Meron kang mga trabaho na ang kliyente mo sa ibang bansa. Oo. Does it pay well? Kung we will doodle lang yung gagawin mo, you'll get clients na different brands. Like, it's a good question for those who are trying to get into the arts or wanting to be a creative. Sige, hindi lang we will doodle mismo. Kunyari gusto mo maging artist, di ba? Oo. Siyempre kailangan meron kang period of establishing yourself. Hindi ba pwedeng Hindi wala. pwedeng pag-umpisa, malaki na Oo, bayad. hindi kagad. Parang yung credentials mo rin would also speak on directly proportional yan eh. Kung paano ka makakasingil. Okay. Kasi hindi siya palaging ikaw lang yung nakakaalam ng art mo. Okay. Oo. Ganito yan. Parang sinasabi ni Nels, kailangan mamuhunan ka. Parang tuition fee mo, malit ang bayad, okay lang. Kasi you get the exposure, nakikilala niyo yung mga people behind certain brands. So, parang Yeah. gumagawa ka ng portfolio rin eh, no? Yeah. Parang sa hosting, Oo. nagsimula kami, maliliit ang bayad. Tapos Yeah. hanggang sa dumating yung time na, we get breaks from different clients. Or libre, di ba? Ganun, Minsan libre. Dati yun. Dati. Ngayon di na ba? Pag libre, nire-refer ko na sa iba. Ay, hindi ako pwede eh. Yeah. Gumagaling ka na ngayon. Magkano yung budget? Wala kasi kaming budget. Alam mo, hindi kasi available ng ganung araw. Pwede i-refer ko yung ganitong kilala ko. Oo. Tapos i-reject rin sila. Kasi Ikaw, libre. gumagawa ka ng libre before. Kasi kahit yung nagsa-start yung We Will Doodle, kahit anong mga event Hindi, gagawin ganun namin. sa umpisa. Oo. Magsa-start ka na... Pero ngayon, Nag-pool Ano? party pa nga kami, Chong. Ha? May pool party pa kaming... Kasi Ano? naglagay lang kami ng tarp para magla-live art. Naka-swimming Nag-swimming trunks din. kayo, ganyan. Tapos nag-drawing kayo habang naka-swimming Hindi, trunks. naman kami, mga naka-polo naman kaming floral. Tapos naka-trunks. Hindi. Hindi ko na maalala, pero parang alam ko parang alam mo, summer. huwag ka ganyan. Kasi Summer yung feels may ibang dapat. tao, pag sinabi mong si Nels naka-trunks, nalalagay na nila sa isip nila kung yung tsura ni Nels na naka-trunks. Nakasalbabida. Yan. Nakasalbabida ka noon. Tapos Dapat nag-drawing summer. kayo. Summer yung pakiramdam. ganun, oo. So, Grabe. naalala ko parang isang social na na space na parang, may pool party ka. Sino ba naman nagpo-pool party? May pool party pa ba Parang kayo? may mga bata. gimmick kayo. I guess. Mga Hindi ko bata alam pag kung ano na summer, yung mga gano'n. eh. oo. Ano, sino nagpo-pool party ngayon? Ay, mga bata nga. Sa bagay, meron tayong di ba? Parang swimming capital. Oo. Hindi, pero ito, seriously, you get big clients. How much was the biggest na nakuha mo from a certain client? Dahil Ang hirap ikaw ng na biggest, si We Will Doodle. Depende, parang minsan merong aabot ka sa mga, like doodling na mga like mag-drawing ka lang, di ba? Oo. Umabot ka ng mga 200, 250 for a project. Gaano Depende. kalaki yung mural na yun? Parang mga dalawang facade. If ever may facade ng store, let's say ganyan. Ay, yung Imagine buong mo dalawang- pader Pader, buong pader oo. nung Parang ganun, store oo. na yon, 250 yun. Pero ako kasi, lagi kong iniisip rin, kunyari pag artist ka kasi, kailangan mo rin ng variety to your work. Parang ano yun eh, ikaw mismo, parang you treat yourself sort of like an agency. An illustration agency in itself, parang ganun. Yun. Di ba? Kunyari, sinabi ng client, ay gusto ko nung ganitong style. Parang medyo malapit sa style ko, pero I could tweak it a bit.
para rin mag-work with Oo. the client, you find a Yeah. compromise with that specific client. Oh, depende Para sa mag-work bayad, eh. di ba? Oh, ako ganun eh. Kunyari, sabihin ni Nels, ganito yung style ko eh. Ganito Hindi- lang kasi hindi yung budget siya, namin eh. Pag dinoble namin yung budget, ay ano bang style ang gusto niyo? Di ba? pero, Talagang magiging ano ka Ganun na yun eh, no? oo. Flexible pero ka na. ganun makapag-survive. Feeling ko hindi Yeah. hindi siya yung parang hindi siya palaging hindi ko kasi hindi siya swak sa style ko. So kailangan makisama ka rin. Meron sa kang kliyente. kailangan mag-meet kayo sa gitna eh. Kasi hindi mag-work lang na parang puro ikaw or puro client. Oo. So parang dapat nasa gitna. How about the revisions? Hanggang ilang revisions ka? Usually mga 3, maximum na yung mga 5. Parang Ano ginagawa niyo kapag gusto ng 10 na revisions? Ayun, Or may ano na aabot yun. ba ng 10 may bayad na? meron kang syempre kailangan bago ka magsimula lagi may kontrata. It's a given na may kontrata kayo na para alam nyo rin ano yung expectation ni Hanggang client. ilang revisions? Lalo na kunyari let's say yung project ay we will doodle yung style. Oo. Kailangan yan. Kung yung certain area parang kailangan kailangan dagdagan ng logo ni ganito. Parang ganun. So meron kaming project with a big mall na client, 'di ba? Gusto nila yung isang tenant nila may logo dun. So paano buburahin ko tong area na to? Yeah. Buburahin ko. So imagine mo yung line art mo, pag binura mo kasi may konting itsura na parang may kinat doon. So doon ako parang minsan naiifihan na parang sabihin nyo na lahat. Sa simula pa lang sabihin nyo na lahat ng Tsaka if ever there are brands that would come in as sponsors, tinatanong ko na kagad ano yung ratio niya doon sa space na yun. Oo. Kailangan alam ko yung visually gaano kalaki siya dun sa Kasi minsan nila-expect ko na parang hindi kahit na paano dapat bida yung artwork. Pero ngayon parang alam mo kailangan i-consider mo rin na yung the brands that would come in to be part of that certain project may visibility rin silang expectation. Yeah. 'Di ba? Okay. Was there a time na tinanggihan, sabi mo, sige, gagawin ko yan, pero wag mo ilagay pangalan ko. Kasi sobrang di mo type yung pinagawa sa yung project. Merong- May mga niya. artist na ganun eh. Parang ghost artist Oo, siya. parang sige, gagawin ko ganun. yan, pero huwag mo ilagay pangalan ko. Meron. It's a given na may mga ganun. Ano yung dahilan? Minsan politika. 'Di ba? Okay. Kami parang yung as a rule for any Non-partisan. walang religion, walang politika, ganyan, or even race, ganun. Pero medyo malabo naman. Nasa gitna tayo na race eh. Oo. So yun, kasi may mga artist na sobrang talagang masisira yung pangalan ko pag nilagay ko yung pangalan ko dyan. Talaga? Oo. Ikaw nangyari na sa'yo yun? Alin, yung hindi naglagay ng pangalan? Yeah. O kunyari, ako yung Ikaw. nag-layout ng libro ko, hindi ko na pinalagay yung pangalan ko. Libro mo yun O, hindi nga, hindi ko na pinalagay kasi may art director. Pinakilamanan ko yung okay. yung layout niya. Para hindi naman nakakahiya dun sa totoong nag-layout. Kasi nga, ako yung nag-revise. Okay. Imbis na parang, kasi pag pinatanggal ko yung pangalan niya, nakakahiya rin naman. So kahit na inayos ko, nilagay ko na lang yung pangalan niya. Huwag mo nilagay yung pangalan ko para fair din naman dun sa tao. Tsaka, Pero ikaw kasi nagdo-drawing ka rin, di ba? oo. So meron ka bang drawing? Na? Na parang may pinadrawing sa'yo pero Like hindi yung mo mga gusto. clients Mahalata mo yung ba? style ko eh. Mahalata. Yun Mahalata yung yun style yung ko eh. next Kaya na tanong ko eh. Talaga? Oo, mahirap pagpalit ng style unless magaling ka manggaya ng style. Ganon. Yun. Tama, Ikaw, oo. meron bang pinagawa sa'yo na, eto, gaya mo yung style ni ganito? Meron pero most of the time pag ganun yung project, parang hindi siya para sa akin. Sabihin ko na hindi siya para sa akin. Kahit malaki bayad. Ang hirap man sabihin parang pero nag-isip ka no? meron ka rin parang artistic pride ba? Or it's either you okay. do that or Yeah. you hire someone to do it. Pwede din. Pwede ganun eh. i-outsource Oo, mo. i-outsource mo. Okay. Pwede din. Ako kasi nagre-refer ako. Parang Ah. baka mas bagay kay ganito May yan. cut ka ba kapag nag-refer ka? Hindi, wala na. Pwede niyo pag-usapan. Parang okay. ano siya, parang referral fee lang. Parang ganyan. Oo. Ayun, eto may kukwento ko, may hino-host ako dati. Sabi nung co-host ko sa akin, sinabihan daw siya, can you be more like so and so? Tapos sabi ko, ba't ka gaganyan eh? May sarili kang style. Sabi nga, yung nga eh. Tapos hindi ako sinabihan ng ganun. Kasi hindi ko sila kinakausap eh. Hindi ko kinakausap yung client eh. Hindi ko masyado. Tsaka hindi nila pwedeng papalitan yung style, lalo na pag-hosting. Kasi kanya-kanya kami ng personality. Kanya-kanya Tsaka kami ng atake. may connecta rin yung face eh. Alam niyo na kung ganun, sino siya, oo. di ba? Yun. Ito naman kasi like,
pag sa art, di naman minsan makita. So Kung parang may... gusto nyong malaman, ibubulong ko sa inyo. Pagkatapos ng recording. parang ibang palabas yung Parang nasa ano tayo TV5. ibang palabas yun. Pero ano, matagal ba makasingil sa mga big brands? Sino mas mabilis magbayad? Merong mga syempre, may sa kontrata kasi yan. Most of the time, parang sabihin nila 30 days. Oo. Or minsan pinaka-max yung mga 60 days. Ganun. Minsan may lumulusot na mas matagal pa. Parang, hindi pa kasi kami nakakasingil. Parang magte-trickle down papunta sa yung bayad, di ba? Oo. From bigger, Yeah. from bigger, yung So magbabayad sa kanila. how do you di ba pag freelancer, Zar, kailangan may ipon ka para pag meron kang kliyente matagal magbayad, meron kang panggastos. Ikaw, paano mo ginagawa yun? Ako kasi although freelance ako, meron ako mga projects na regular. Alam kong Yung talagang meron kang monthly, weekly salary. yeah, pero hindi siya yung parang may humihinga sa'yo sa likod mo na parang, oy, hindi mo pa natatapos to. Hindi. Ano sila parang, so meron akong mga brands na inaalagaan sa ibang bansa. Tsaka awkward yun pag may humihinga sa likod mo. Oo, iba yun lumayo-layo ka naman ng konti, di ba? Kasi yun yung description ko paminsan dun sa mga, kunyari, may mga nanghihingi sa'yo ng revision na nandyan na pala, parang ang lapit palagi sa'yo na parang, dude, ano ba, hindi mo pa natatapos yung... Diba? Pero yun, meron na kasi akong regular na Yeah. Fortunately enough, meron akong ganun na mga clients na monthly meron kaming, minsan kahit wala akong ginagawa Kumbaga Nandyan. meron kang kumbaga may retainer ka. May retainer ako Yeah. ng mga May projects. fee, ganyan Yeah, na. Or may kailangan- salary ka Oo. kasi ikaw yung parang in-house designer nila. Parang in-house ka na nun. Oo. Oo. Pero ang hirap nga nung, ako para sa akin, hindi ko siya ginagawang option na parang like full-time na wala talaga. Hindi ko alam yung next steps ko. Hindi kasi breadwinner ka Diba? Yeah, Mahirap yun din yung mahirap ganun talaga. na isa lang ang trabaho mo. Mahirap Kailangan meron talaga. ka pang ibang... Ako freelancer pinagkakita. ako pero meron akong weekly sweldo. Ayun. Tapos ginagagawa ko yung other things ko. Yeah. Kunyari ako, let's say ako magbabayad ako ng bahay. Oo. Kailangan meron kang minimum ng let's say mga 50 para sa ano pa lang, di ba? Mabayad mo sa Yeah. binabayaran mong... Pero ganun talaga. So, kailangan parang pag nararamdaman ko na parang hindi na nag-work sa akin tong specific na client na to. Naghanap na ako ng para maano ko yung masasecure ko yung next na steps ko rin. Kasi ang hirap talaga para sa akin. Yeah. Nagkaroon ako ng time na parang wala talaga. Okay. Tips para sa mga bagong artist para mag-survive na, you want to do this full-time. Ano yung mga tips mo sa kanila? Kailangan talaga kailangan i-brainwashin nyo yung internet. Hindi kasi kunyari, let's say, you are maintaining a specific na feed. Let's say, IG ba? Facebook ba? Yeah. Kailangan ipakita nyo doon, at least yung unang tingin pa lang nila, alam nila kagad kung ano yung work mo. So yun na yung portfolio mo. Yung portfolio mo. Yeah. Ako para sa akin, parang pinakamadali kasi nakakausap mo yung mga tao, nakapag-comment sila, di ba? Sa, let's say, sa Instagram. Visual yung Instagram. You have a control dun sa feed mo na parang, let's say, yung first line mo, automatic, yung makikita na kagad nila, graphic designer to. Di ba? So ako parang fill-upan mo yun. Yung Oo. 9 kagad. Para kumbaga, di na sila mag-isip, ano ba ginagawa nito sa buhay? Oo. Diba? Parang yun kagad. Ako parang, let's say, meron akong client na tina-target. Kaya gusto ko mag-work, let's say, with a big company na international. May nag-full circle kasi ako dun sa isang pangarap ko one time. Parang dati nung bata ako, pangarap ko makapag-drawing or makapag-work with turtles. Tapos nag-full circle ako kasi parang parang last year nakagawa rin ako sa kanila. Pwede mong sabihin yung brand. Ninja Turtles ba to? Ninja Turtles. Pero kanila kasi meron kaming isang naka-work na yung brand, yung character niya si Usagi Yojimbo. Yun. So yung Usagi Yojimbo, Stan Sakai. Oo. So syempre yung may connection yun sa Turtles, di ba? Ninja Turtles. Oo. Ninja Turtles. Oo. So one time, minadesign nila ako ng packaging, ng trading cards. So parang full circle siya. Nung nagsisimula ako mag-drawing, Turtles yung dinodrawing ko. Mahilig ka sa Ninja Turtles. Ninja Turtles. Tapos nagtatrabaho ka na Full ngayon. circle. For Oo. Ninja Turtles. Nakapag-work ako Diba? sa kanila. Pero yun nga, parang kailangan, nakita kagad nila. So, siya, parang,
talagang nilagay ko parang ito yung mga klase ng drawing na ginagawa ko. Oo. Yun Ito ang style mo, ganyan. layout First ko, 9 ganyan. feeds pa lang. Grabe, iba nagagawa ng drawing ni Anjanette Abayari. Diba? Ibang Nakadar level. na. Tapos napunta ka sa Ninja Turtles. Pero alam mo, dun sa sinasabi mo Yes. about yung, kunwari, sa social media, di ba, dapat talagang nakikita na artist ka. Actually, kung nasa creatives ka, kailangan talaga yung social media mo, gawin mo parang LinkedIn mo. Portfolio mo, parang parang portfolio portfolio. mo. Yeah. Even yung Facebook. Kasi yung, for example, yung photography, teacher ko, tinanong ko, nagpo-post ka ba ng photos na hindi maganda, like malabo, ganon? Tapos sabi niya, never. Hindi option yun. Dapat palagi siyang maganda kasi photographer siya. Yeah. So, kailangan mo rin siyang i-curate. In Oo. some way, may Actually, that's the curation right ka sa word, kanya. no? Curate. So, minsan nagbabago lang siya. Let's say, meron tayong post na collaboration, di ba? Yeah. So, magbabago lang siya. Pero that's also good on your portfolio, di ba? Na meron ka palang collaborations that other brands would take the risk of being part True. of, di ba? You have a collaboration with Spoofs. Ang gaganda ng mga design mo. Di ba? So, yun, mga importante na dumagdag siya dun sa feed mo dahil makikita rin siya ng mga possible collaborators mo in the future. Na parang, uy, these brands are trusting Nels or we will do them, Yeah. di ba? Di ba? So, Oh, yun. kailangan, isipin mo rin kung ano ba yung makakadagdag. Kasi, ako kasi parang, lagi ko sinasabi sa mga tao, pag once pinanganak ka, brand ka na. Oo. It's just a matter of you finding out yung mga components ng brand na yun. Kasi, along the way, may dumadagdag dun sa DNA ng brand mo eh. Hindi Yun. naman siya parang, Yeah. alam ko na kagad, ito yung gagawin ko. Pero, ang dami palang umuhubog sa'yo. Ang dami nagme-mentor sa'yo, di ba? Yeah. Ang dami kang nakasalamuhan na artist rin na parang, parang gusto ko yung style na yan. Kahit kahit na sila, let's say sila Rob Liefeld. Yung mga malalaking mga artist na Oo. comics, di ba? Rob Liefeld, Todd McFarlane. Aminado sila na yung part ng DNA ng mga drawing sila ay yung mga naunang comic book naunang artist. artist, Mga oo. John Byrne, mga Oo. ganyan, di ba? Kasi tayo, nabuhay rin tayo sa comics, di ba? So, Yun. alam rin natin tong history na to. And kunyari ikaw, may sinusundan kang artist, try mo rin hanapin yung history ng artist na yun. Ako, ganun ko rin tinitignan yung mga kahit na yung naka-inspire sa akin, part ng DNA ko as an artist, tinitignan ko rin kung ano yung naging, ano ba yung pinagdaanan nila. So, alam mo yung mga pinagdaanan ni Anjanette Abayari. In some way, oo. Talagang fixate. Alam mo, Kasi sobrang talaga yung, fixated ka kay Anjanette Abay. pero matutuwa yung tatay ko dito Diba? dahil pinag-usapan natin yung drawing niya. Oo. Di ba? Speaking of brands, we have to thank brands kasi hindi naman matutuloy yung underplanned journaling workshop ng Underpaid kung wala itong mga sponsors natin na pasasalamatan natin isa-isa. Oo, National 20, Bookstore. 7. Be Happy Crafts. We Will Doodle. Chink Positive Podcast. You Can Do This Podcast. The Good Poison Iced Tea. Sarap. El Jefe. Sarap. Vital One Purified Drinking Water. Poland Hopia. Kamuning Bakery Cafe. Kohi Cafe. Sarap din. Villa Socorro Farms. Kaya may mga sa banana chips kayo ngayon. Coda Collectible Store. Urban Luggages. Suplado Shirts. Linya Linya. Yeah. Go Rocky. TT Racing. Happy Toothpaste. Flowy, Let Your Confidence Flow. Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Omni Electrical and Lighting. Wipeout. Guardian Alcohol. Toy Sack and Mr. Nico Lim. At saka Sino pa? si Marky. Ay, si Marky Mendoza. Yeah. Yun. So maraming salamat sa mga sponsors at syempre kay Nels Thank you Yumol din. na Oo. isa sa mga guest speakers natin ngayon sa Unplanned, Oo. the Underpaid Podcast Journaling Workshop. You'll be talking about Kung paano nyo mapapaganda yung mga page ninyo. Yun. Yan. Oh, actually, gumawa siya ng keychain doon sa Be Happy booth. Alam mo, nakakainis kasi tinanong ko, kanino to? Sabi, kay Nels. Ay, nako. Masyadong, parang ang taas naman ng standards. ang taas ng standards. No? Oo. Kaya magkakita ko, tapong ko na nga to. Uy, Nels, maraming salamat sa pag-guest mo Uy, dito. thank you, Nels, for joining us sa super thank you. journaling workshop at sa mga suporta mo. Vital One na purified drinking water. Salamat. Thank you. Pati sa Be Happy. Galing kay Nels yan. Siya yung nag-invite sa kanila. Mga friends na natin mag-join yan. sa atin. Yeah. Diba? Saan kanila pwede i-follow sa social media? Sa social media sa akin, at Nelzy, at
NELZY. Or at We Will Doodle. Double E yung we. So, WEE. Okay. Yan. Czar. It's Zardelos Reyes 1 sa LinkedIn. And then my other office PH on TikTok. Zardelos Reyes 1 on TikTok as well. Please subscribe to Suplado Motors sa lahat ng social media accounts. The Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram, TikTok, and of course, yung personal page ko sa lahat, Stanley Chi. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Malaki na kayo. Alam nyo nang gagawin. Oo, basta hindi Follow, siya yung subscribe. Taiwanese guy doon. Oo, basta yung mukha ko, yung picture ko, may blue check, yun yung i-ano nyo, fa-follow ninyo. So yun, there you have it guys for Nels Yumol of We Will Doodle. Zardelos Reyes, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.